mga ka-sewer, papakita ko sa inyo kung paano ko tinahe itong simpleng palda ng batang pang 2 years old. Isusuot to para sa Ramadan. May katerno siya na tinahi ko din na blouse na ang tela niya parang katsa. O yung parang sa tawag sa lumban dun sa tela, husip. Parang ganun ang klase ng tela. Pasensya na kayo sa sewing room ko. Ganyan talaga pag marami akong tinatahi. Madaming tambak na tela. Tela-tela, puro tahiin. Sukat ng palda na ginawa ko, yung pinakang lapad niya ay 30 inches ang front at 30 inches din yung back. Ang sukat ng palda na yan ay 14 inches yung length, and then yung width niya ay 30 yung hem sa front, 30 sa back, at magkabila naman yung design pareho, kaya tinabas ko lang magkabilaan. Pagkatabas ko ng 14 by 30, ayan, pinag-join ko na yung front and back, and then na-hemming ko na din yung ano nyan, may hemming na yung ano nyan, edges, yung laylayan. Napakasimpleng palda lang nito, madali siyang tahiin, easy sewing lang siya. At yung waistband naman, nagtabas ako ng 3 inches na lapad, at yung haba niyan, ang waistline kasi ay 20 inches, kaya yung kalahati para sa front, bali 10 by 3 yung tabas. At para naman sa back, syempre lalagyan natin ng elastic, dapat mas mahaba yung back. Ginawa kong 15 by 3 ang tabas ng back. At ang elastic naman, 10 ang putol, kasi dahil 20 ang sukat ng waistline, dapat 10 din yung kalahati. Mas mahaba syempre yung pagkakabitan na tela ng elastic para pagbanat niya, allowance na yon. Itatahi lang yung elastic sa magkabilang dulo, and then ikinlaws ko at tinahian ko yung gitna dahil wala akong 1 inch na lapad ng elastic na ubusan na, kaya half inch na lang yung ginamit ko. Ginawan ko na lang ng paraan para malapad na rin siya. Ganyan lang yung paglalagay ng sa elastic. And then yan, nung nabuo ko na yung kinabit kong elastic,
i-join naman yung para sa front na paha na waistband. I-join lang yung magkabilang sa side seam. Pagka-join sa side seam, i-close na natin yung paha ng para sa front para madali siya ikabit sa skirt. Yan, i-close lang natin ang paha ng front. Yung skirt naman, isiniring ko yan. Ginamitan ko siya ng shearing foot. Pero yung shearing foot ko kasi para sa manipis na tela. Kaya pagka shearing ko niyan, dinoble ko pa rin siya nung regular na shearing. Yung mano-mano. Tinutulak habang sinishearing. Ganon. Pero bago kayo mag-shearing, kailangan lagyan nyo ng mark yung bawat center. Ayan o, nagmamark ako sa center. Para yan na dyan yung mark, ikakabit mo yung waistband center to center para balance yung shearing niya. Ayan na nung mabuo siya. Kailangan yung front, dahil ang waistband natin ay ang kalahati ay 10, dahil ang waistline ay 20, yung front, 10 lang din yung shearing. Total. Then yung back, 15 yung haba ng waistband na may elastic, kaya kailangan 15 din yung back. Mas mahaba mas malaki yung sa back dahil para sa elastic, para sa banat ng elastic. Tandaan lagi kayong maglagay ng mark para yun yung ipagmamatch mo mark to mark, i-aspile para mabilis lang pagtatahi. And then, ayan na yung aking nagawa. Natapos, tumatayo yung tela, no? Kasi siya medyo matigas yung tela. Parang in-army roll ba? Pero manipis lang yung tela na yun. Ganun lang ang itsura. Ayan, okay na rin siya kahit half inch lang yung elastic. Basta 1 inch naman yung lapad ng waistband. Pang 2 years old lang na bata yan. Kaya lang mahaba. Pinahabaan ng nanay niya. 14 ng length lang yan. Tapos yung kabuuan ng hemming, bali 60. 30 sa front, 30 sa back. And then straight cut lang ginawa ko. Kasi yan yung sabi niyang nanay ng bata. Thank you guys for watching. I hope may natutunan kayo kahit simple. Just keep on sewing.